Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na si Bac Silacson. Nako, nakakadurog ng puso. Pag mahirap, kulong agad. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Nako, eto po, nakakadurog ng puso mga kababayan, no? Pag mahirap po ang nagnanakaw, no? Ay kulong agad. Pero pag nako po, mayayaman at mga politiko, nako, eto, papanoorin po natin to mga kababayan. Yan, nagnakaw po ng isang sakong bigas, kinulong. Nako po. Dala pa yung bigas mga kababayan. Ito naman, nagnakaw ng mangga, kinulong. 83 years old na lolo inaresto matapos umanong magnakaw ng mangga. Yan kulong din. Ano karaming kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 40. Grabe no, mga kababayan, no? Sa dami ng kanilang sasakyan, malamang galing po yan sa taxpayers money, no? So ganyan po ang pagkakaiba ng isang mahirap at isang mayaman, no? Kapag ikaw po ay mahirap, malamang sa malamang diretso ka na. Mas rehas agad mga kababayan. Pero pag ikaw naman ay nakakaangat-angat sa buhay, nako, iimbestigahan ka pa, magpapapreskon ka pa, di ba? Ay nako, ganyan ka-unfair ang buhay mga kababayan. Dapat sana tayong lahat pantay-pantay pagdating po sa batas. Whether or not, you have mga luxury cars, di ba? O wala. Kailangan pantay-pantay dapat tayo sa batas. Pero wala tayong nakikitang ganun mga kababayan. Kaya nga nakakadurog ng puso, no? Pag mahirap, kulong agad. Anyway, eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong si Saldico. Eto, grabe siya mag-akusa kay Vice President Sara noon. Eto, pakinggan muna natin si Saldico. Hinawakan mo yan, hindi ka matitap. Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo yung 11 days, tinalo pa si Napoles. 11 days, si Napoles, 60 days lang. This is 100% or 0% corruption. Walang corruption, direct sa tao siya. Kasi ang AKAP, diretso sa tao. So, bang speaker, gagawin ko yung pork barrel. 125 million kaysa naman sa inyong ngayon, di ba? Yung flood control project umaabot po ng trilyon. Nako po. Yung AKAP daw mga kababayan ay diretso sa tao. Talaga ba? Oo nga, diretso sa tao pero magkano na lang? Di ba? Magkano lang bang binibigyan ninyo? Magkano ang porsyento? Kung doon nga sa flood control project na mga gagawin pang proyekto, nagawa nyo pang, di ba? Nagawa nyo pang pagnakawan. Yan kaya nga pera na. Magiging bato pa. Saldico, wag mo kaming gawing ob-ob, no? Hindi po ob-ob ang taong bayan, Saldico. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Comment nyo na lang. At eto, Vice President Sara Duterte, nagsalita na po patungkol po sa pagbabalik ng 60 billion ni President Bongbong Marcos Jr. dyan po sa PhilHealth. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Sabi niya kanina, ibalik ang pera ng PhilHealth. So ngayon, inaamin mo na
Kasi hindi lang yon. Ay, hindi ko alam kung nabanggit ni Attorney Vic Rodriguez. Kukunin daw nila sa savings. Paano ka nagkaroon ng savings na wala ka pang declaration ng savings? Eh wala ka, nagkulang ka nga eh, deficit ka nga eh. Paano ka nagkaroon ng savings? Correct. Niloloko na naman tayo eh. Non-stop ang pambubudol at sobrang kapal ng muka na Correct. parang hindi na nahihiya na binubudol yung mga Pilipino. So yan mga kababayan, no? Ibinalik yung PhilHealth fund na 60 billion. O bakit ibinalik? Dahil siguro ayaw nilang ayaw nilang managdagan pa yung galit ng taong bayan. Pero nangyari na kinuha nyo na di ba? Whether or not binalik nyo yan pondo ng PhilHealth, galit pa rin ng taong bayan kasi kinuha nyo na di ba? Kinuha nyo na po yan. Tapos sasabihin yung nagkaroon po ng savings. Niloloko ba tayo? Nagbenta nga kayo ng gold reserve. Paano? Kung may savings po tayo, hindi po tayo magbebenta ng gold reserve mga kababayan. Di ba? Ibig sabihin lang nito, niloloko na naman ang taong bayan. Hanggang kailan kaya sila, no? Hanggang kailan sila magsisinungaling sa taong bayan? Nako po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Nag-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Kaya hindi pwede yung ganyang mo mga birada na tulad na sinasabi mo kaysa may parinig ka pa dun sa project dyan sa DPWH ng mga Duterte. Di ba? Bakit di ka ngayon maglabas ng ebidensya? Si Lacson po ito, si Lacson. Hindi mo ba alam na bulag ka? Kasi ako nagpakita ng ebidensya. DPWH na mismo nagsabi na tapos ang proyekto, maayos ang proyekto. Kaya ka dyan, Brad. Yan ang problema sa inyo. Dahil nga tatanga-tanga kayo, akusa lang kayo ng akusa nang wala naman kayong ebidensya, ayan tuloy nangyayari sa inyo. Di ba? Pakinggan nga natin to, panoorin nga natin. Senator Ping, para ho sa inyo, sino ho ba ang sabihin natin worth it o dapat na ikonsidera na state witness at maipasok man lang dito sa witness protection program? At this point, between Diskaya and Bryce Hernandez, kasi si Diskaya kept on lying even up to, late afternoon. Laging against yung sa kanya talaga self-preservation And namimili lang siya. Remember, Pinky, I even brought up the issue of, the 207 billion na amount of contracts awarded ito completed projects since 2016 to 2025 over a period of 10 years, 207 billion, 250 million pesos. And nag-spike ito starting 2017, 2018, bumaba ng konti 2019 because of the vetoed 95 billion. Yeah. And then umakit ulit siya ng 2020, 2021 I remember you said that. COVID. At nagtaka ka nga dahil COVID nun. Right. Correct. Tapos nag-spike ulit siya ng 2023, 2024. Okay. Ang tataas naman ng kanyang kontrata. Gusto nyo pa ba malaman kung gaano kasinungaling tong animal na to? Ha? Gusto nyo pang malaman? Ito. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkakilala. Do you confirm? Yes, Your Honor. Ni minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing gano'n, Your Honor. Pagkatapos mo kong dinurog sa House ngayon, wala ka specific na sinabi. Napakagago, no? Biglang iba na istorya. Dapat ito ikulong forever sa Senado. Sa totoo lang, dapat ikulong to forever. So yan pong pinaniniwalaan ni Lacson, mga kababayan. Yan po ang gustong gawing state witness ni Senator Ping Lacson na kung saan pabago-bago po ang mga statement. Isipin nyo mga kababayan, yan po mga kababayan ang gustong gawing state witness ni Senator Ping Lacson. Nako po. Kung ako misis nito, huling-huli ko na to Sabi mo sa testimony mo sa House of Representatives na binigay mo ang pera
kay DE Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Tungkol po dun sa 2025 projects, opo. Hindi Okay, po dun sa 2022. Mr. Bryce, you mentioned the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva. You see Senator Estrada twice on 2 occasions sa House. Yes po. One, 10:40 a.m. Sinabi mo, Senator Jingo Estrada and Senator Villanueva with a list of projects. I remember that. Yes po. And then on another occasion, 12:50 p.m., yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon, lumalabas. Yung kay WJ, kay D. Alcantara, tapos nilink mo kay si Beng Ramos, nilink mo kay Senator. Cleared na yon. Yes. Cleared na yon. Actually, Nilink daw mga kababayan. Ibig sabihin, tinatahi na nila yung story. Mamaya, ipapakita natin, bibigyan natin ng komento yung sinasabi kong parang tinatahi-tahi na nila yung yung mga sinasabi ni Bryce. Mismong si Senator Ping Lacson ang nag-feed no? regarding po doon, Your Honor, meron po akong follow-up na text message po na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po dun sa administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon sa office. Do you have that? Yes, I have po, Your Honor. So that's related to the WJ. Yes po, Your Honor. Nagdala ng pera. Can you show that? Yes. Or, sige, basahin mo nga. Page. Kaninong office yun? Kaninong office? Ito po yung text message sa akin nung staff po ni Boss Henry. Sinong staff yan? Carlo Rivera po. Carlo Rivera. Sige, pakita na sa screen. Sige po. Nandito ba si Rivera? Nandito? Hindi ko po napansin, Wala pa. parang wala po. Baka pwedeng pa-imbita, Mr. Chairman. We will. While waiting, yung isa pang pagkabanggit mo, sa kanilang dalawa, yung 10:40 a.m. do sa House hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi po Okay, 2025 yun kay Senator Joel po. Hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Opo, pero Okay, hindi po we siya check with the 2025. GAA. No? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As para sa Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung 7 items kasi item for item, connect namin, nagtugma doon sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming kina-check, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali mali yung description mo. At wala kami makita. But I want to be truthful, As para Senator Jinggoy, nakita namin yung 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, merong 30% si Senator Jinggoy. Yes po. Oh, how will you prove that? Si Boss Henry po actually, babasahin ko na pa. Okay na ba yung screenshot niya? O sige, pakilabas mo muna yung screenshot. Sige, you start reading from your cell phone. Sige. Hindi mabasa yung green, basahin mo na lang dyan. Ito po, ang i-highlight na lang po natin, Your Honor. December 16, 2022, 11:20 in the morning, nag-message po ang staff sa akin ni Boss Henry, si Engineer Carlo Rivera po. Ito po ang message niya. Boss, good day, M. Nakuha ko na po pala kay AO, which is Administrative Officer, yung pinadala nila Ma'am Beng Ramos. Yun po. And then?
Wala, iba na po to eh. Ito pala. May bidding ba tayo? Nagtanong po ako sa kanya. Ang sabi niya po, wala pong bidding today, Monday po ulit bidding natin. Tapos nag-message po siya ulit ng December 16, 2022, 3:26 PM. Nandito po si Kuya Sani. Papasabay ko na din po ba yung kay Beng Ramos? Sabi ko, okay, sige, pakipasabay na. Anong context yan? Yung pera po na dinala nilang Beng Ramos. Anong project yan? Your Honor, nakalimutan ko ng specific anong project to, ng 2022. May nakakalimutan, Bryce. Apo. Kumpletuhin mo yung context, no? In fairness to Senator Jinggoy. And in fairness to Beng Ramos, kasi big eh. Apo. Sinabi mo nga ipapadala. Buuin mo yung istorya bago natin itackle yan. Kita nyo na? Buuin mo muna yung istorya. Ha? Bago natin itackle yan. Parang si Senator Ping Lacson na talagang nag-feed dito, kaya na sige, tahiin mo na yan, maayusin mo na para maipakita na natin sa taong bayan. No? Pwede ba makalimutan nila yan? Ginagawa, sila ang gumawa niyan. Diba? Oh. Dapat nga mga kaubayan, contempt na naman ang hinayutak na ito eh. Feeling ko nagsisinungaling na naman to, feeling ko lang naman para kasi nagsisinungaling eh. No? Unang-una, hindi niya alam. May text message siya pero hindi niya alam kung ano yung context. Gagawa pa yung istorya. Gagawain pa yung istorya. Di ba? Bakit nyo gagawin pa yung istorya? Alam nyo na dapat yan. Anyway, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat.